Ano nga ba ang ibig sabihin ng XRP integrated into mainframe banking? Yan, sa loob po ng maraming taon, sinasabi ng mga critics na ang crypto ay nasa gilid lang ng finance. Pero ngayong 2025, malinaw po na may nagbago. Ang global financial system ay dumadaan sa structural transformation at hindi na po experimental phase ito. Ayan po sa analysis na inilabas ni Zacchaeus Ogunjobi, sa XRP ay hindi na nakikipaglaro sa parallel systems. Sa halip, pumapasok na siya sa mismong core ng banking infrastructure. Ibig sabihin nito, hindi lang siya ginagamit sa trading o speculation. Sa XRP ay inaayos na ang kanyang papel bilang settlement layer na tugma sa regulasyon, institution at saka government-backed policies. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang policy shift ng US government sa crypto? Yan, ayon po sa ulat, malinaw ang signal ng US administration. Ang digital finance ay isa ng national priority. Sa ilalim po ng Executive Order 14178, si President Donald Trump ay naglatag po ng malinaw na direksyon. Ang blockchain leadership, regulatory clarity, at integration po sa financial markets. Kaya hindi po ito tungkol sa hype. Ito po ay tungkol sa competitiveness ng bansa. Inatasan po ang Congress at regulators na isara ang oversight gaps na matagal pumigil sa institutional participation. Para sa market, ito po ang senyales na ang crypto ay foundation na ng future finance. At dito po pumapasok sa XRP bilang seryosong kalahok. Ngayon ay paano naman po binabago ng regulatory clarity ang galaw ni XRP? Yan, kapag may kalinawan po ang rules, gumagalaw ang institutions. Ang SEC at saka CFTC ay binigyan ng malinaw na mandato. Ang registration, custody, trading at saka record keeping. Hindi na po gray area. Hindi na po trial and error. Lalo pang tumibay ang role ng CFTC sa spot markets ng non-security digital assets. Ito ang nag-alis ng maraming taon ng jurisdictional confusion. Para kay XRP, malaking bagay ito. Dahil kapag compliant ang asset, pwede na po siyang gumalaw sa federal level. Hindi ito hype-driven rally. Ito po ay structural enablement. Ano po ang papel ng stable coins at ng Genius Act sa pagbabagong ito? Yan, maraming akala ang stable coins ay banta sa dollar. Pero ang Genius Act ay kabaliktaran po ang ipinapakita. Mahigpit na standards, full backing, liquid reserves tulad po ng US dollars at saka treasury bills. Sa ganito pong setup, ang stable coins ay nagiging digital extension ng US monetary power. Para po sa banking system, mahalaga ito dahil nagbibigay po ito ng regulated bridge mula blockchain papunta sa traditional na finance. At kapag may ganitong settlement framework, mas madali pong i-integrate ang technologies tulad ni XRP. Hindi po winawasak ang system, ina-upgrade po ito. Ngayon ay paano naman po nakapasok ang mga crypto firms sa core banking system? Isa po sa pinaka-importanting development dito ay ang Special Purpose National Bank Charters. Hindi po ito simpleng lisensya. Ito ay direktang access sa federal banking structure. Sa kasong ito, si Ripple po ay nakatanggap ng conditional approval mula sa OCC para sa Ripple National Trust Bank. Ibig mong sabihin, pwede na silang mag-operate
bilang regulated banking entity. Hindi na kailangan ng maraming correspondent layers. Blockchain settlement, diretso na sa loob ng bangko. Para kay Ripple, ito ang matagal ng strategy. At sa XRP, ang siyang sentro ng galaw na ito. Ngayon ay ano na ngayon ang role ni XRP sa modern banking? Dito po, nagiging malinaw ang lahat. Si XRP ay ginawa para sa mabilis at capital efficient settlement sa pagitan ng mga institutions. Hindi po siya designed or na-disenyo para sa mabagal at mahal na transfers. Ngayon habang ang crypto firms ay nagiging legitimate banks, nagiging structural po ang gamit ni XRP. Hindi na po siya option. Siya ay rail. Isa na po siyang bahagi ng regulated financial flow. Hindi na po siya alternative system. Siya ay embedded na sa bagong anyo ng banking. Ito po ang malaking pagkakaiba ng 2025 kumpara sa mga nakaraang taon. Ngayon ay bakit po ito ay hindi speculation kundi structural shift? Maraming narratives sa crypto ang nauuwi sa hype. Pero ang nangyayari po ngayon ay iba. Regulation, legislation at saka banking access ay sabay-sabay na pong gumagalaw. Yan ang definition ng structural change. Kapag ang asset ay supported po ng policy at saka infrastructure, hindi na ito basta price play. Sa XRP ay nakaposition sa likod ng speed, transparency at saka interoperability. Ito ang mga requirement ng modern financial system. Hindi na po tanong kung pwede ba. Ang tanong ay gaano kalawak. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang nakikita natin ay isang banking system na muling dinisenyo. Mas mabilis, mas malinaw, mas global. At sa sistemang ito, si XRP ay hindi po siya bisita. Siya ay bahagi ng blueprint. Ang integration niya sa mainframe banking ay hindi po speculative narrative. Ito ay kumpirmasyon ng direksyong tinatahak ng finance. Kapag ang pera ay gumagalaw sa bilis ng impormasyon, kailangan mo ng asset na kayang sumabay. At sa puntong ito, malinaw po ang papel ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.